the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ekokon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ekokon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty
dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa lahat ng biyayang walang sawa mong ipinagkakalob sa amin. Sa loob ng 1 linggo na kalakasan na ipinagkalob mo po sa amin, O Diyos, at sa araw na ito na muli kami ay makaparito upang muli sama-samang magpurit sumamba sa iyong banal at dakilang pangalan, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng mabubuting panukala na inilaan mo para sa aming ikabubuti. Ikaw ang Diyos na nagwika, pinasisikat mo ang araw at pinapapatak ang ulan sa mabutit masama, sa banal at mga makasalanan, sapagkat ang bawat pagpatak ng ulan, O Diyos, biyaya, O Diyos, na inilalaan mo, O Diyos, sa panahon na kailangan namin po ito. Kaya Ama, dalangin namin na ang bawat pagpatak ng ulan na yan ay maging pagpapala para sa lahat. Ang bawat mapatakan, matalamsikan, O Diyos, ng ulan na iyan, dalangin namin pagpalain mo dakilan Diyos, ang may karamdaman, pagalingin Ama sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, palakasin ang bawat nangihina dakilang El Shaddai sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Ikaw ang aming mabuting pastol, dakilang Diyos naming nasa langit, Panginoong Jesucristo, at buong puso kaming nananalig na kapag kami ay manalig sa iyo, hindi kami magkukulang, hindi kami mauubusan, makakamta namin sa iyo ang anumang aming kahilingan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, naghahandang tulungan ka. Hallelujah, Hallelujah siya. Hallelujah sa hirap at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah.
ating Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula po sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata po ay 6, simula mga talata 9 hanggang sa susunod na mga talata. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din naman ng inyong amang nasa langit. Patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Kung paanong ibinubuhos ng Diyos ang masaganang patak ng ulan, ganun nga ibuhos sa atin ngayon na naririto ang mga pagpapala na ating hihilingin po sa Kanya. Tapat ang ating Diyos, hindi niya ibubuhos ang ulan na yan kung hindi po yan magiging pagpapala para sa ating lahat. Kaya lahat na matalamsikan ng ulan na yan, anumang karamdaman ay gagaling. Amen. Ano man ang kanyang kahilingan, ipagkaloob ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Handa na ba kayong tumanggap ng pagpapala? Amen. Handa na ba kayong dinggin ng Diyos ang inyong dalangin? Ang lahat ng handa ay pwede nang maupo. Muli isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai sa masaganang pagpapalang ibinubuhos niya sa atin ngayon. Amen? Naniniwala ba kayong mahal kayo ng Diyos? Kaya niloob ng Lord pumatak ang ulan para hindi ka na mainitan, hindi ka na paypay ng paypay. Amen? At maging panatag, bihagi ng Lord sa mga sandali na to ang ating puso't isipan at hayaan na kung saan sa mga sandali po na ito ay patuloy po ng ating puso't isipan ay mailaan para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Lahat po ba dyan sa likod naririnig tayo? Pumalakpak ang nakakarinig po dyan sa likuran. Salamat sa Diyos, dadaloy sa atin lahat ang pagpapala, maging dyan sa likuran. Hallelujah. Ang sabi po sa Ebanghelyo po, ni San Lucas, kabanata po ay 11, at talata po ay 9, may sinasabi po dito ang salita po ng Diyos, at ito po yung kanyang ipinaparating po sa atin. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Ang sabi po, ang pananalangin, ang sabi po kung gaano katiyak na kapag tayo humahanap, tayo ay makakasumpong, at kung gaano katiyak na kapag tayo ay kumakatok, tiyak na may bubukas ng pintuan, at kung gaano katiyak na kung tayo humihingi ay may magbibigay sa atin, ang sabi po, ganyan ang panalangin. Amen. Ganyan ang panalangin, mga kapatid, na anuman ang ating hilingin, tiyak po iyan na ipagkakaloob po sa atin. Purihin natin ang ating Panginoon. May sinasabi po sa unang sulat po ng Hari, kabanata po ay 18, talata po ay 25. Pakinggan po natin ito. Sa gayon sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit, huwag kayong
magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang sa tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang tanghali na, ay nilibak sila ni Elias, wika niya, lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos, baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog, kaya kailangan gisingin. Lalo nga nilang nilakasan ang kanilang sigaw, sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian. Hanggang sa sila'y maligo sa dugo, lumampas ang tanghali at oras ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit isa, kahit ano. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po, may mga propeta si Baal, at ang propeta po ni Baal ay nananalangin at tumatawag din sa kanilang Diyos, na ang kanilang Diyos na tinatawagan ay tinatawag na si Baal. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, kanina po sinabi, ang panalangin po kung gaano katiyak na tayo naghahanap ay tayo makakasumpong, kung paano na tayo humihingi tiyak na bibigyan, at kung paano na tayo po ay kumakatok tiyak pagbubuksan. Subalit nakadepende po yan sa Diyos na iyong tinatawagan. Amen? Nakadepende po yan sa Diyos na iyong tinatawagan. Kung ang iyong Diyos na tinatawagan ay buhay, malamang maririnig ka niya. Amen. Malamang mga kapatid, may ibibigay niya yung pangangailangan mo. Subalit ang sabi po dito, yung mga tao na to ay dumalangin sa kanilang Diyos, pero walang Diyos na tumugon sa kanilang dalangin. Ang ating Diyos bang linalapitan sa lugar na ito, tumutugon ba sa ating dalangin? Sinong naniniwala na ang Diyos na ating linalapitan sa lugar na to, Diyos na tumutugon sa ating dalangin? Papurihan natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Kinakailangan tiyakin natin ang ating Diyos na tinatawagan ay buhay na Diyos. Kasi kung siya'y buhay na Diyos, tiyak po maririnig niya tayo. Tiyak kaya niyang kumilos para ibigay ang ating pangangailangan. Kung siya'y buhay na Diyos, malamang sa malamang mga kapatid, ay kaya niya magbukas ng pinto para po sa atin. Amen? At yan po, kinakailangan para na kung saan ang ating kahilingan, tiyak na ibigay ang ating mga dalangin, tiyak na ipagkakaloob po sa atin, kinakailangan ang Diyos na tinatawagan mo, kilala mo. Amen. Maliban sa kilala mo ang Diyos na iyong tinatawagan, kinakailangan kilala mo. Kilala ka rin niya. Amen. Maliban sa kilala mo at kilala ka niya, kinakailangan may ugnayan kayo. Amen. Kasi pwedeng kilala mo siya, pwedeng kilala ka rin niya, pero wala kayong ugnayan. Amen? Kinakailangan po, ang Diyos na ating kinatawagan, hindi lang natin kilala, kundi kilala niya tayo, at higit sa lahat, mayroon tayong ugnayan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating binasa, ang sabi po dyan, ang Diyos na inyong tatawagan ay kinakailangan sambahin. Amen? Ang sabi po, ang Diyos na inyong tinatawagan ay kinakailangan sambahin, sabi ng ating Jesucristo. Dapat ganito kayo manalangin. Ang sabi po, Ama namin, sambahin ang ngalan mo. Narinig niyo po yung salitang pagsamba? Kanino dapat ang pagsamba? Ang pagsamba ay nararapat lang para sa Diyos. Amen? Kaya kapag sinabi po na kung saan ay kinakailangan sambahin, alam po natin dahil po siya'y dakila sa lahat.
makapangyarihan sa lahat, nalalaman niya ang lahat, magagawa niya ang lahat na hindi magagawa ng tao sa buhay po natin. Na hindi natin magagawa ay magagawa niya, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Sino po ang makakagawa niyan? Ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang. Amen? At ang sabi po diyan sa Ebanghelyo po ni San Mateo, siya ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, at siya ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay meron dito sa sanlibutan. Amen. At ang Diyos na ito, ang sabi po, siya ang inyong tawagan dahil siya ang inyong Ama. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kanina ang sabi po, huwag kang mabalisa, manalig ka sa Diyos at manalig ka sa akin. Amen? Ang sabi po, huwag kang mabalisa. Bakit, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po dyan, ang tinatawagan natin ay Diyos. Maliban sa ay Diyos, sino ka para sa Kanya? Kung siya po ay Diyos, sino ka para sa Kanya? Anak. Anak. Glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Anak. Amen. Maraming mayaman sa daigdig na to, hindi ka kilala. Kahit lumapit ka, hindi ka kilala, wala kang pwedeng asahan sa kanila. Amen. Kahit kaya nilang ibigay kahilingan mo, hindi ka pwedeng lumapit o di kaya maari mabigo ka dahil hindi kanila kilala. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa Panginoong Hesus. Ang sabi diyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 11 at talata po ay 27. Ito po ang ipinapahayag po sa atin. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapatin pahayagan ng anak. Amen. Walang ibang nakakakilala sa Ama kundi yung anak. Wala rin nakakakilala sa anak kundi yung Ama. Amen. Sino yung Ama mo? Sino yung Ama mo? Si Yahweh El Shaddai. Anak ka ng Diyos. Yung Diyos ba na ito na kung saan ay kumikilala sa iyo na ikaw ay kanyang anak? May magagawa ba sa buhay mo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata 20, talata 17, ang sabi niya, ako'y pupunta sa aking Diyos na inyong Diyos, sa aking Ama na inyong Ama. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, siya'y paruroon sa Diyos, sa kanyang Diyos na ating Diyos. At yung Diyos na yun, hindi lang sinasabi niya basta Diyos, kundi ang sabi niya, sa aking Ama na inyong Ama. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi sa isang bahagi ng kasulatan, magalak kayo sapagkat ang pangalan nyo'y nakasulat na sa langit. Glory to God. Kung kilala, ang sabi po dito, kung nakikilala ng Ama yung kanyang anak, sa tingin mo ikaw kilala? Kilala ka niya? Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, ang pangalan mo ay nakasulat na sa langit. Kung nakasulat na ang pangalan mo sa langit, kilala ka ng iyong amang nasa langit. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya noong nakaraang linggo, si Jesus ang ating mabuting pastol. Na ang sabi po, tinatawag ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan. Narinig mo bang tinawag ka? Malamang, kasi kung hindi ka tinawag, wala ka dito. Amen. Kasi lahat ng naririto, tinawag ng Diyos dahil kilala niya.
Dinadala tayo, ang sabi nga po kapatid, ay dito po, dinadala po tayo ng Panginoon sa lugar po na ito. Dito niya tayo tinawag, dito niya tayo dinadala kasi anak ka ng Diyos. Dito kanya nais tipunin, dito niya tayo nais pagsamasamahin. Kanina po, ang sabi po dyan, sa silid ng aking ama, sa tahanan ng aking ama, akala ko sa silid ng aking ama maraming tahanan. Ano? Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Ayan. Na ang sabi po kanina ni Father, natin ng ganito yung sinasabing silid, maraming silid. Na ang sabi ni Father kanina, lahat tayo ay pinagbubuksan ng puso ng Diyos. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Ang ama lang ang pwede magbukas ng puso para sa anak. Amen. Kaya kung tayo ay anak ng Diyos, sabihin mo sa puso mo, sabihin mo, puso, mayaman ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Anak ka ng Diyos. Minsan hindi lang natin, kasi minsan ayaw lang nating damhin na anak tayo ng Diyos. Pero ito na ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang nagsasabi nito. Bakit po sinasabi ng Panginoong Jesucristo na tayo'y mga anak ng Diyos? Kasi ang sabi niya, basta nanalig kayo sa akin, kayo anak ng Diyos. Amen? Ang sino mang nanalig sa ating Panginoong Jesucristo ay itinuturing anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, dito po tayo dinala ng Diyos bilang kanyang mga anak. Tinitipo niya tayo sa lugar na to bilang isang tahanan, bilang isang pamilya, bilang mga kapatid, bilang anak ng Diyos. Dahil dito sa lugar na ito, dito po dinirinig ng Diyos ang ating dalangin. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Dito po nais ng Diyos na ang Diyos po na ito'y makasama po natin. Amen. Masarap maniwalang may Diyos. Pero mas masarap kapag ang Diyos ay nakakasama mo. Amen. Sinong gustong makasama ang Diyos sa buhay niya? Sigurado kayo, gusto niyo siyang makasama. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi kanina ni Father, may sinabi po roon na sabi niya, bago niyo palang hingiin, alam niya na ang inyong pangangailangan. Di po ba yung inyong mga anak, bago humingi, alam nyo na kung anong pangangailangan? Diba? Bago gumising pa lang yung anak mo, alam mo nang kailangan niya na mag-almusal. Kaya inihahanda mo na iyan. Amen? Inihahanda na po yan. Ganun din po yung ating amang nasa langit. Kaya sabi po dyan, huwag kang matakot. Bakit huwag kang matakot? Anak ka ng Diyos. Amen. Huwag kang mabalisa kasi anak ka ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Alam niya ang ating pangangailangan at ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, inihanda niya na ang ating pangangailangan. Amen. Inihanda na ng ating Ama. Kaya tuwing tayo lalapit sa Kanya, nakalaan na ang iyong pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Minsan kapag tayo lumapit sa tao, anong gagawin natin? Magmamakaawa. Amen? Nagmamakaawa tayo sa tao para ibigay yung ating kahilingan. Sa Diyos, hindi mo na kinakailangan magmakaawa pa eh. Amen? Ang sabi po, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos sapagkat doon kakamta natin ang habag sa panahon na kailangan natin ito. Hindi mo na kinakailangan magmakaawa. Lalapit ka lang, yung awa na yun nakalaan na para sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dapat po mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, bilang kanyang mga anak, anong dapat nating hilingin? Anong dapat nating hilingin? Ang sabi po dito, ang ating dapat hingin sa Kanya bilang Kanyang mga anak, ang sabi po, ikaw ang maghari sa amin. Ikaw ang amin. Kapag ito po yung ating hinihiling na siya pong maghari sa atin, hinihiling natin sa ating Ama na kung saan
kalingain tayo. Kalingain tayo. Pag siya ang maghari, hinihiling natin, ikaw ang maghari sa amin. Hinihiling natin, ikaw ang kumalinga sa amin. Ikaw ang kumupkop sa amin. Amen. Sa Salmo 91, kabisado nyo pa ba yun? Alam nyo pa ba yan? Anong sinasabi sa Salmo 91 at sa unang talata? Okay. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan. Sino yung kataas-taasan na tinutukoy? Yung ating amang nasa langit. Amen. Kaya bilang ama natin nasa langit, tapos ikaw ay anak, ito yung hangarin mo bilang anak. Kupkupin ka ng iyong amang nasa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po hangarin natin sa buhay natin, yung pagkukupkop ng akataas-taasang Diyos. Amen. At mamalagi, saan? Sa kapangyarihan, sa iyong kalinga. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na madalas sa ating mga kapatid, maraming humihingi sa Diyos ng mga pagpapala na alam naman natin kayang ibigay sa atin ng Diyos. Subalit minsan nakakalimutan nating hingin sa Diyos na ito na kung saan mga kapatid ay manatili tayo sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Na ito ang kailangan. Kung tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Alam po natin iyan. Kaya ang taong tunay na kumikilala sa Diyos, walang ibang hinahangad, kundi ang sabi po, hangarin ng taong ito na siya'y kupkupin ng kataas-taasan Diyos at manatili sa kalinga ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang ating mabuting pastol. Saan tayo dinadala ni Kristo? Sa kalinga ng Diyos. Amen. Niya tayo sa kalinga ng ating amang nasa langit. Kasi ang sabi nga po, walang makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Amen? Kundi sa pamamagitan ng ating amang nasa langit. Yan sabi po dyan, kapag yung ating hinahangad ay ang pagkalinga ng Diyos, ang sabi sa talata 4, lulukuban kanya ng kanyang malabay na pakpak. Amen? Pag sinabing lulukuban kanya, paghaharian ka ng Diyos, kakalingain ka ng Diyos at ang sabi po sa kalinga niya, natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Bago tayo humingi sa Diyos ng mga bagay na ating pangangailangan, hingin mo muna sa Diyos kung saan tiyak na ikaw ay ligtas. Ilagay ka ng Diyos sa isang kalalagayan na kung saan andoon ang pagkalinga ng Diyos at tiyak mo na ikaw ay ligtas. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kapag ang Diyos ang siyang kumukop-kop sa atin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa tahanan ng aking Ama. Amen. Doon tayo dinadala ng Panginoong Hesus. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan o ni San Lucas, may sinabi po doon, ang sabi po, lagi kitang kapiling. Lagi kitang kapiling, lahat ng ari-arian ko ay para sa iyo. Amen. Yung ari-arian na iyon na sinasabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, na sinasabi po, lagi kitang kapiling, lahat ng ari-arian ko ay para sa iyo. Para kanino yung lahat ng ari-arian na iyon? Para kanino iyon? Para sa anak na kapiling. Para sa anak na kapiling. Pag sinabing anak na kapiling, hindi umaalis sa tahanan ng kanyang ama, hindi lumalayo sa Diyos, hindi naliligaw ng landas. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. May mga baguhan ba dito? Ayan. Lahat ng baguhan na nakarating dito, hindi ho kayo naligaw. Niloob ng Diyos makarating po kayo dito.
Dahil nais ng Diyos, maranasan natin sa buhay natin lagi ang paglingap ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nais ng Diyos, ito ang una nating hanapin sa buhay po natin, na tayo po'y hangarin nating kupkupin ng ating kataas-taasang Diyos. Hallelujah! Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Mayroon ako nais parating sa inyo, sa susunod na linggo, ang dadalhin yung prayer request ay yung prayer request yung dadalhin ay yung mga problema ng mga taong wala dito. Lalo na yung mga taong hindi nyo maakay sa gawaing ito, na may problema, alamin nyo kung ano problema nila, hingin nyo kung ano problema nila, itataas natin sa lugar na ito. Hindi man natin sila madala, pero tulungan natin sila na sa pagitan ng ating panalangin dito at pagdulog sa Diyos ng kanilang mga suliranin, may Diyos nakikilos sa kanilang buhay at maranasan nila ang pagkilos ng ating Panginoon. Kung ano po ang gagawin natin sa ating kapwa, umasa kang gagawin iyan sa iyo ng Diyos. Kapag inuna mo yung suliranin ng iyong kapwa, may Diyos na bahala sa iyong suliranin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, kinakailangan lang tayo po ay manatili. Amen? Manatili po tayo doon sa tahanan ng ating Ama. Kung ikaw ay anak, kinakailangan maging kalugod-lugod kang anak. Amen. Para tayo manatili tayo sa paghahari po ng Diyos, at ang taong nananatili sa paghahari po ng Diyos, ito yung tao na kung saan kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nang panahon iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito at ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Kalooban tulad ng sa bata. Anak na mapagpakum baba. Amen. Anak na may tiwala sa kanyang ama. Anak na sumusunod sa kalooban ng kanyang ama. Tayo'y anak ng Diyos. Taas nga ang kamay ng mga anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, anak kang kinalulugdan ng Diyos. Sabihin mo ulit, ayusin mo na buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Hallelujah. Amen. Na kung saan, wag na natin hayaan pa na kung saan ay lakaran natin yung landas na nakakaligaw. Amen. Maglalayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bagkus po, sikapin po natin na ang buhay po natin ngayon ay patuloy po nakalugdan ng ating Diyos. May sinasabi po dito sa aklat po ng Exodo, sa sulat po sa aklat ng Exodo, kabanata po ay 33 at talata po ay 13. Ito po ang sinasabi po mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Sa talata po 13, itong sabi niya, sinabi ni Moises kay Yahweh, inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit di ninyo binanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Si Moises po ay taong hinirang ng Diyos para ang bayan ng Diyos ng Israel na alipin sa lugar ng Ehipto ay palayain ng Diyos at dalhin sa lupang pangako. Na ang sabi po ni Moises, kaya po yon ay siyang pinili ng Diyos para napangunahan ang bayang Israel kasi kinalulugdan siya ng Diyos. Amen? Kinalulugdan siya ng Diyos. Kaya dahil po dyan, si Moises, ang lagi niyang panalangin, ang laging panalangin ni Moises ay sabihin sa kanya ng Diyos lagi kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Lagi yun ang kanyang panalangin.
Sabihin mo sa akin ang kalooban mo. Sabihin mo sa akin ang plano mo. Sabihin mo sa akin ang gusto mo. Sabihin mo sa akin yung mabuting gusto mong gawin ko. Amen. Nang sa ganun ang sabi ni Moises, patuloy akong maging kalugod-lugod sa paningin mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, si Propeta Elias ay taong katulad din natin. Taong katulad din po natin. Pero nung siya'y nanalangin na 3 taon at kalahati na hindi uulan, hindi pumatak ang ulan. Nung manalangin sa pagkalipas ng 3 taon at kalahati na pumatak ang ulan, pumatak ang ulan. Amen. Anong dahilan dyan mga kapatid? May Diyos na nakakarinig ng kanyang dalangin at yan ang Diyos na nagdala sa atin sa lugar po na ito. Yan ang Diyos na dumirinig ng ating mga dalangin sa lugar po nito. Marami pong mga kapatid natin may problema, kagnina ng mga binabanggit ni Father ng mga problema pong iyon. Huwag natin silang hayaan. Huwag natin hayaan na kung saan masira ang buhay po nila. Amen. May pag-asa pa sila dahil may mga taong tulad niyong pwedeng dinggin ng Diyos para ang tulong ng Diyos ay maranasan nila. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Naririnig ng Diyos. Bilang anak, isa lang ang nais ng Diyos. Mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Pag nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Huwag kang manatili na kung saan sa kasalanang maglalayo sa iyo sa Diyos. Lahat naman tayo may pagkukulang, nagkakamali. Amen? Ang kagandahan lang, may Diyos na handang magpatawad. Kapag tayo nagkukulang, kapag tayo may pagkakamali. Kaya ang sabi po dyan, humingi lang kayo ng tawad. Amen? Patatawarin kayo ng Diyos. At para tayo patawarin ng Diyos, ang sabi niya, basta ikaw magpatawad din. Anong ibig parating sa atin ng Panginoong Hesus? Para tayo mabuhay kalugod-lugod sa Kanya, magkasundo-sundo tayo. Amen? Paano kayo magkakasundo-sundo? Huwag mo nang singilin sa utang. Para lumapit ang kalooban ng isa't isa. Amen. Ipanalangin mo na lang, pagpalain ka ng Diyos. Amen. At kapag pinagpala ka na ng Diyos, alalahanin mo ako at bayaran mo ako doble na. Palakpakan po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. May Diyos na dumirinig ng ating dalangin. Ito ang sinabi niya. Ayon po sa sulat po ni Propeta Isaias, Kabanata 49 at talata po ay 15 o 14. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh. Nakalimutan na niya tayo. Nakalimutan na ba kayo ng Diyos? Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mamahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako hindi lilimot sa iyo kahit sandali. Narinig niyo po? Kung mayroon mang nanay, ang sabi po dyan, makalimutan yung kanyang bunsong anak, ang sabi ng ating amang nasa langit, ako hindi kita lilimutin kahit sandali. Sarap naman nun. Hindi kita lilimutin kahit sandali. Ibig sabihin, laging andyan siya sa tabi mo. Naririyan siya lagi sa tabi mo. Jerusalem, hindi kita malilimot. Pangalan mo'y nakasulat na sa aking mga palad. Kilala ka niya. Hindi ka niya malilimutan kasi ang pangalan mo nakasulat na sa kanyang palad. Amen? Nakasulat na sa palad ng ating amang nasa langit. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi niya, habang kayo na sa piling ko, lahat ng mayroon ako para sa inyo. Hingin nyo lang iyan. Hingin nyo lang iyan at ibibigay sa inyo. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, yung ating linalapitan, ang sabi po dyan, ay ang ating amang nasa langit.
At bilang amang nasa langit, isa siyang amang mahabagin. Laan ang habag sa atin, bukas ang puso para po sa atin. Ama na kailanman hindi kanya lilimutin. Tumayo po tayong lahat. Kalimutan ka man ng mga taong inaasahan mo, kalimutan ka man ng mga taong tinulungan mo at gumanda ang buhay, kalimutan ka man nila, lahat ng ginawa mong iyan, hindi iyan lilimutin ng ating amang nasa langit. Amen. Kalimutan ka man nila sa oras ng iyong pangangailangan, ang sabi ng ating amang nasa langit, lahat mayroon ako ay para sa iyo. Hingin mo lang sa oras na ito'y kailangan mo. Hallelujah. Sabi ni Father kanina, huwag kang mabalisa. Manalig ka sa Diyos. Manalig ka sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag kang matakot, anak ka ng Diyos. Napakalaki ng Diyos. Napakayaman ng Diyos na umaari sa iyo na kanyang anak. Na pag sinabi niyang, ikaw ay aking anak, sinisiguro ng Diyos o Ama nating nasa langit, sa piling ko, hindi ka magkukulang. Dumalangin kayo, bukas ang puso ng Diyos. Kung mahabang panahon nakalimutan mo ang Diyos, kung mahabang panahon walang lugar ang Diyos sa puso mo, mga kapatid, dahil sa mga bagay na kung saan kinaabalahan po natin sa daigdig na to, sa mga sandali na to, isa lang ang inais ng Diyos parating sa atin. Kailanman hindi ka nakalimutan ng Diyos. Kailanman hindi ka nawala ng lugar sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Alam yan ng Diyos. Huwag mo sanang isipin, di kita Hinihintay niya lang ang paglapit mo. Ang iyong Hinihintay niya lang sa mga sandali na to, lumapit po tayo. ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang Nakikita ng Diyos ang bawat isipin, pag-iyak ng bawat isa sa gitna ng mga suliranin na nararanasan natin. Dahil Natatanaw ang iyong yan ng Diyos. pangalan sa palad ko'y sinulat na. Nangungusap ang Diyos sa puso mo Kung ngayon. ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Pakinggan mong Huwag mo pangungusap niya sa sanang puso mo ngayon. isipin, di kita pinapansin. Mga salita ng Diyos punong-puno ng pagmamahal ngayon. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Kahit Panginoon. ang aking buhay Salamat, Panginoong ay Jesucristo. Salamat, aking Panginoong Jesus. inihain. Tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Nalimutan mo na ba ang pagmamahal na yan ng Diyos para sa iyo? Kung nalilimutan mo yung pagmamahal na yan ng Diyos para sa iyo, ang Diyos kailanman hindi kanya nalimutan Kung mahalin. ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap,
Bukas ang puso ng Diyos para sa atin ngayon. Manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. Nangungusap ang Diyos na andi dito siya ngayon para sa iyo. Nangungusap ang Diyos at pinaparating natin. Ba't hindi ka lumapit sa akin at sabihin sa akin kung anong pangangailangan mo? Pinaparating sa atin ng ating Panginoong Hesus na ang Diyos na nagmamahal sa iyo, naririyan ngayon sa tabi mo, nakikinig sa iyo. Bukas ang kanyang puso para sa iyo. Panginoong Hesus, buong puso po nagpapakumbaba ngayon sa iyong banal na harap. Itong aming dalangin. Patawarin mo kami sa aming nagawang pagkakasala. Patawarin mo kami, Panginoong Hesukristo, sa aming nagawang pagkakasala. Sa aming mga kamalian, sa isip, sa salita at sa gawa. Hinihiling namin ang habag mo at dalangin namin patawarin mo po kami. Sa banal mong dugo, Panginoong Hesus, hugasan po kami. Linisin kami sa aming karumihang taglay. Linisin kami sa taglay naming karamdaman, kasalanan, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Linisin mo kami ng banal mong dugo, Panginoong Hesus. Panginoong Kristo, muli, pinagbubuksan kita ng pintuan ng puso ko. Inaanyayahan kita, Panginoong Hesus. Manahan ka sa puso ko. Manahan ka ngayon sa puso ko. Hari ka sa buhay ko. Susuko ko sa iyo ang buhay ko, Panginoong Hesus. Hari ka ngayon sa buhay ko. Maghari ka sa ng bawat isa po sa amin. At tulad ng iyong pangako, Panginoong Hesus, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Panginoong Hesukristo, ikaw lang ang aming masasandalan. Ikaw lamang. Sa iyo lamang kami may katiyakan. Buong puso kaming nananalig. Iwan kami ng sino paman. Hindi mo kami iiwan. Kumakato kami ngayon, Ama, sa pintuan ng puso mo. At inihiling po namin, dinggin mo ang aming mga dalangin. Panandalian tayong manahimik at sa inyong pananahimik, ibulong nyo kay Lord ang ibig nyo. Siya ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Siya ang Diyos na nangangako, bibigyan ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Pahanguin ka niya sa mga kahirapang nararanasan mo. Bunga man yan ng pagkakamali. Sa sandaling ito na ikaw nagbalik loob sa Diyos, handa ng Diyos ibigay ang lahat mong pangangailangan. Mahango ka lang sa kalalagayan mo yan bilang anak ng Diyos.
Ayaw kanyang manatili sa kalalagayan mong iyan. Nais ng Diyos hanguin ka. Nais ng Diyos tulungan ka. Panginoong Hesus, kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu at lagi mo kaming tanglawan ng iyong liwanag nang hindi na kami maligaw ng landas. Awakan mo kami ng iyong mapagpalang kamay, dakilang Diyos naming nasa langit at patuloy mo kaming dalhin, dakilang Diyos, sa tamang landasin na patuloy po kaming lalakad palapit ng palapit sa iyo, Ama naming nasa langit. Salamat dakilang Diyos naming nasa langit. Dinggin mo ang dalangin ng bawat isa. Taas natin ang lahat ng nais nating kahilingang itaas sa Diyos. Ama naming nasa langit, salamat po sa biyaya na patuloy mong inilalaan sa amin bago pa man kami lumapit sa iyo, bago pa man kami humingi sa iyo, inilaan mo na, alam mo na ang aming pangangailangan at bago pa lang kami pumunta sa lugar na ito, Panginoon, bago pa lang dumating ang araw na ito, naririto na sa dakong ito ang katugunan ng aming mga dalangin, ang katugunan ng aming mga kahilingan. Kaya Ama, ito lahat ay amin ang inaangkin na amin na po amang dumating na ito sa buhay namin ngayon. Amin na pong inaangkin, Panginoong Jesucristo, na ang pangako mo ay magaganap sa buhay namin ngayon. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyon lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa kabutihang itong ginagawa mo sa amin, patuloy gagawin dakilang El Shaddai. Pagpalain mo, Ama, ang aking mga kapatid, patuloy habang naririto sa Hong Kong, patuloy mong biyayaan na magandang kalusugan at kalakasan, Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy po natin papurihan, pasalamatan ng ating dakilang El Shaddai at samahan po kayo ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Sa susunod na linggo, hingin nyo na po yung mga kahilingan ng ating mga kapatid na hindi man natin madala dito, itaas natin sa Diyos ang mga kahilingan pong iyan. Samahan, papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat sa Diyos ng tapat. Salamat sa Kanyang linaw. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos ng tapat. Salamat sa Kanyang linaw. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahinay lalakas, ang dukha ay yayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Sa Diyos ang mahinay lalakas, ang dukha ay yayaman dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Diyos sa matagumpay na gawain po niya. At Mga kapatid, salamat po sa inyong pag-adalo sa gawain at muli tayong magkita-kita sa Sunday. Amen. At yung mga nandun po sa ilalim ng building, please lamang po, huwag po tayong aalis kung hindi natin kunin yung mga ano natin Basura dyan. po Basura natin. po natin. Salamat po and God bless us all. At tayo na idarako, Brother Rolly, sa Salmo 91. Pangunahan po tayo ng ating kapatid, Sister Evelyn Balistoy. Manatili po tayo sa ating mga kinatatayuan at ating pong dasalin ang Psalm 91. Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mong katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag.
At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad, itatayukat silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matala. Kahit ang sa tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kiklanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balam upang salantayin ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanila ang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Babalik po ba tayong lahat? Praise the Lord. Kailan? Mga kapatid, humihingi po kami ng konting tulong sa inyo na tulong-tulong po tayo magligpit sa mga tent po. Salamat po.